Morning. Atong padayonan og tuon niining chapter 2, tiwason ta ning chapter 2, nganing last nato nga portion sa series The Danger of False Confidence. Akong basahon og balik ang patukuranan sa mensahe gamit ang New King James nga version. Romans 2:25 to 29. For circumcision is indeed profitable if you keep the law. But if you are a breaker of the law, your circumcision has become uncircumcision. Therefore, if an uncircumcised man keeps the righteous requirements of the law, will not his circumcision be counted as circumcision? And will not the physically uncircumcised, if he fulfills the law, judge you who, even with your written code and circumcision, are a transgressor of the law? For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh. But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter, whose praise is not from man, but from God. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you for this opportunity to hear your word, to draw near in your holy presence, and to be instructed by your word. Lord, we acknowledge that our wisdom and understanding is limited, and so we pray, Father, may you expand our hearts and our minds and give us more knowledge and wisdom and understanding to know your word, to understand your word in simple ways, Lord God. Help us also to teach this to others. May you be glorified in our midst and be our teacher today. In Jesus' name we pray. Amen. Now, last time, atong na sabtan, naay gipang saligan ang mga Hudiyo, ug ang ilang gisaligan, dili gyud ang Misaya, dili mismo ang manluluwas mo ilang gisaligan, alang sa ilang kasiguruhan, sa ilang kaugmaon nga malikay sila ni anang dakoon niyang hukom ug silot sa Dios. Una nilang gisaligan mo nang ilang pagkahudiyo. Tungod kay pinili sila sa Dios, abi nila exempted sila sa paghukom. Ikaduha nilang gisaligan mo nang balaod. Tungod kay naa sila'y balaod, ang balaod gikan sa Dios, nagtubo sila ang gitudloan sa balaod. Wa lang sila natudloan, sila pod nagtudlo sa balaod gito sa uban. Ug tungod niya na abi nila exempted na sila ug automatic na ang ilang kaluwasan. Pero ingon gihapon si Paul, dili kay dili man importanteng unsay imong nasabtan, ang importante imo bang giobey kanang imong nasabtan. Ug mo na ang nahitabo last portion sa verses sa 24 nga 23-24 ningon si Paul nga inyo lang gi-blaspheme ang Dios. Nag-blaspheme lang mo sa Dios nga sa mga Gentiles nga naman. Ay proud kay sila nga naa sila'y balaod. Proud kay sila sa ilang balaod. Pero ang ilang life gipakita ni Paul, nag-disobey sila sa balaod. Ngayon si Paul nga giyon sagod ninyo pagka-proud nga namoy balaod niya, wa day ninyo sunda. Dili man importante nga nag-angkon mo sa balaod, ang importante inyong gisunod sa balaod. Inyong gisunod ang balaod. So, dili bot pasabot tungod kay natay Biblia, naka-memorize tas Biblia, kamao ta mo tudlo unsay naas Biblia. Niya ang kinabuhi di ay kay sukwahi sa gitudlo sa Biblia. Ningon si Paul, di na importante kamao ka mo tudlo. Unyang imong kinabuhi sukwahi. Ang importante gisunod ba na nimong imong gitudlo nga naa sa Biblia. Now, ang katapusang gisaligan sa mga Hudiyo mao ni karon, chapter 25 to 29. Ang ilang pagkatinuli o ceremony man ni para sa ilaha, tanang mga Hudiyo undergo niini nga ceremony. Ilhanan nga sila Hudiyo, nagka-8 ka adlaw na ang bata, tulion na. O tungod ni ana, giisip ng kanang batang ikituloy member na sa covenant, naapil na sa covenant sa Dios, nga ang covenant sa Dios panalanginan niya ang Hudiyo. O tungod lang kay tinuli sila mo nang ilang gisiligan pod sa ilang kasiguruhan, sa ilang kaugmaon nga di gid may silutan sa Dios. Kay ning sunod mis balaod tinuli gud mi.
naa sila ni anang kasiguruhan, ning bati sila ni anang asiguro ni gud sila tungod sila ang pagkatinuli. Pero unsa may giingon ni Paul din sa verse 25. Now, dangerous ang musalig na akay laing saligan alang sa imong kasiguruhan. Kay ang point lang dire ni Paul, ang angay lagyong saligan ni Paul ang manluluwas, si Kristo. Kung gusto ka malikay ni anang dakong paghukom nga moabot, judgment of God, kung gusto ka malikay ni ana, ang saligan ra sa tao way lain, ang manluluwas ra, ang Misaya ra. Dinhi gipakita ni Paul ang gisaligan nila ikatulo, mo ning ilang pagka-circumcision. Ug niingon si Paul sa verse 25, ang pagkatinuli indeed profitable na ay pulos kung imong sundon ang balaod. See? Maayo na kung tinuli ka kung sundon nimo ang balaod. But pasabot, ayaw lang sa ligi nga tinuli ka, maor na di arkutob. Ayaw lang sa ligi nga nakaangkon ka sa balaod, di arkutob. Sunda ang balaod. See? But if you are breaker of the law, your circumcision has become uncircumcision. You see? Bisan pag tinuli ka, nga Hudiyo ka, kung ninglabag ka sa Mosaic law, why pus, no benefit ang kanang imong pagkatinuli. It will not make you excuse sa judgment sa Ginoo. Dili na kaluwas nimo sa paghukom sa Ginoo kanang imong pagkatinuli. Why mahimong maayo kanang pagkatinuli kung dili nimo i-obey ang balaod. Pero kung imong sundon ng balaod, naakay dugang panalangin. By the way, kaning pagkatinuli, mas karaan pa ni kaysa ni Moses, kaysa sa balaod ni Moses. If you go sa 17th chapter sa Genesis, diha nato makita ang pagtuli, unang nga pagtuli. Mao ni ang marka, unique nga mark sa Hudiyo. Niadto nga unang panahon, ang mga Jews ray nag-exercise niini. Old Testament times, ang mga Jews ray naghimo niini. O gigamit na sa Dios para mailhan sila nga lahi sa kalibutan. Tungod kay ang Dios nagpili sa mga Hudiyo, mauuntay gamiton sa Dios mahimong panalangin sa tibok kalibutan nga mailhan ang Dios, pinaagi nila mailhan sa tibok kalibutan ang Dios. O usa sa paagi nga mailhan sila, gihimo silang lahi morning pag-exercise nining tuli. Ikawalo ka adlaw, gikan nataw ang bata, tulion siya. O kana nahimong indication nga ang bata giset apart na member na sa special covenant relationship sa Dios. O importante kayo na sa mga Hudiyo. Importante kayo na sa ilaha ang kaning pagkatinuli. Si Moses gani nakalimot nga tulion ang iyang anak. Og tungod ni ana ang asawa na ni Moses gamit ang bato, tungod kay nahadlok ang asawa ni Moses nga silutan si Moses sa Dios, nahadlok ang asawa kay nakalimot man si Moses. So ang asawa na mo'y nagtuli sa iyang anak gamit ang bato. You see, ingon ana ka-importante sa ilaha ang pagkatinuli, ang pagtuli sa ilang anak. That's part of their identity. Nahimo ng part sa ilang identity kanang pagkatuli. Ang motive sa asawa ni Moses, dili ang pagtuman sa balaod, kundi nahimo na tungod kay nahadlok siya nga silutan si Moses, kay nakalimot man si Moses. So, inana ka importante sa ilaha, nga tulion ang bata, inig kawalo ka adlaw gikan gianak. Pero niingon ang verse 25, kana nga practice walay pulos kung dili nimo sundon ang tibuok balaod. Abi sa Jew nga kung mo go through lang ka sa ceremony, mo appeal ka sa ritual, mo appeal ka sa prosesyon, igo na na. Sinaagi hapon na nga mindset karon
Karon modern day mindset, gihimo namang medical practice dro ang circumcision tungod kay nay health benefits. Yes, nay health benefits. Sa una, dili lang to health benefits part of their identity. But karon modern day thinking, ang tao mo go through sa ritual, mo appeal sa ceremony, mo appeal sa procession. Ang abi nila kana pag-join ni anang activity, makaiban sa ilang saa, maka-excuse nila sa paghukom. Makadugang lang hinuuna sa sala. Kay ngano man, kung ang imong motibo mauna, nag-insulto ka sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Kung moapil ka ritual, ceremony, procession, kay abi nimo, imo nang gituhan, makaluwas nimo, but pasabot, wa ka mosalig sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Para nimo si Christ is not enough, mo nang imong gidugangan ni anang prosesyon, ni anang ritual, ni anang seremonyas. And it's an insult to God. Ug niingon si Paul dinhi, why push ang pag-join ni anang religious activities kung dili ka mo-obey sa balaod sa Dios? See? Karon ang gi-practice sa church na mga church nga nag-practice, gialisdan kining circumcision og infant baptism. Mao na karon ang puli sa circumcision. Naatay mga brothers in the faith gihapon, ning mga reformed or mga covenantals, nag-practice sila ni anang infant baptism. Mao nang kita wala ta mag-practice ng infant baptism, child dedication ang ato atong i-dedicate ang bata ngadto sa Dios, pero baptism infant no. Kay sa infant baptism, pinaagi sa pagbautismo para nila na member na sa covenant, family ang bata. Luwaso na gyud siya sa Ginoo. Pero ningon si Paul, no, wa lagi ceremony, walay ritual makaluwas nimo. Ayaw sa ligi nga sa imong pagkabata ning undergo kag ritual. Ningon si Paulo, kaning pagtuli gani gikan nas balaod, ang balaod gikan sa Dios. Pero dili na may purpose sa Dios nga maluwas sila pinagis pagkatinuli. Subo sa karon modern day, dili bot pasabot ning join kag religious ceremony, ritual, procession, maibanan ang imong sala. Madugangan hinuon kung kana ang imong gisaligan kay ngano nag-insulto man ka sa Dios. Kung modangop kag lain para imong saligan sa imong kaluwasan, nag-insulto ka sa Dios, nagdugang ka lang sa imong saha, ug nagkagrabe hinuon ang imong silot didto sa inigabot niya ng dakong paghukom sa Dios. See? Why push ang pagkatinuli? Ang pag-go through, ang pag-join ni anang religious rituals, religious ceremonies, kung dili ka mo-obey sa law. See, ang pagkatinuli is a sign of God's promise. It's a sign of God's blessing. It's a sign of God's protection and care and love. Pero wala na'y pus kung dili nimo sundon ang tibuok balaod. See, giripit gani ni Paul sa Galatians 5:3. And I testify again to every man who becomes circumcised that he is a debtor to keep the whole law. Kung ikaw nagpatuli ka, tungod kay ning sunod kas balaod, nahimo ka karong aduna nay katungdanan nga tumanon ang tibuok balaod. You see? Debtor. Naana kay katungdanan, kung magpatuli ka kay imo nang gisaligan nga makaluwas nimo, paris na niya na dapat sundo na nimo ang tibuok balaod. And again, sa kang Paul pa, why usa ka tawo makasunod sa tanang balaod? Sa Mosaic law lang, more than 600 laws na. Kung masayop ka sa usa, equal ra sa nasayop ka sa tanan. Kung magsalig ka sa imong pagkatinuli, dapat sundon po nimo ang tibok balaod. Kaya sa verse 25, why push?
Kung ang pagkatinuli ra imong sundon, ay imong saligan, nya di ka mo sunod sa balaod. Abi sa mga Hudiyo nga sa ilang pagkatinuli, luwas na sila. Naghimo lang hinuuna nilang insecure ug nagsamot lang hinuon og dugang sa ilang silot. Tungod kay kana na may ilang gisaligan. It was a sign nga ang tao kinahanglan limpyuhan. Pahinumdom man na sa tao nga ang tao hugaw, og mao nang naitangtangon sa tao para mahimo siyang limpyo. Pero ang tinuod diha nga mensahe gikan ni Kristo, ang kasing-kasing may limpyuhan, is just a physical symbol sa buhaton sa manluluwas. You see, ang pagkatinuli was just symbolizing physically sa buhaton sa manluluwas. Ang manluluwas mo'y makakuha sa tangtang, makatangtang sa hugaw na naa sa tao kung ang tao musalig sa manluluwas. Now, ang nahitabo sa mga Hudiyo, ning salig na sila niya ng physical nga circumcision. Not knowing nga ang circumcision is a reminder that ang tao hugaw ug nga kinahanglan limpyuhan. Ug nga dili siya makalimpyo siyang kaugalingon bisan pagtulion siya. Kay dili na maoy purpose sa Dios sa pagtuli. It's just a symbol sa buhaton sa manluluwas. Someone will cleanse sinful man. See? Now, popular ni nila nga belief, daghay nagtudlo nila nga mga rabbis, mga Hudiyo nga mga rabbis, daghay na mga rabbi nag-ingon gani nga no circumcised man will see hell. Circumcision saves us from hell. But that is wrong, naingon si Paul. Tungod kay simbolo lang ang pagtuli sa buhaton sa manluluwas. Dili maluwas ang tao pinaagi sa pagpatuli or pinaagi sa religious activity, religious ritual, religious ceremony. Against Ephesians, for by grace are you saved through faith. See? Not rituals, not ceremonies, not procession. Ang pagkatinuli, outward sign, nga na kay inward responsibility. Responsable na ka nga mutuman sa tibuok balaod. Sign ng pagkatuli nga obligasyon na nimo og duty na nimo nga sundon ang balaod sa Dios. Dili bot pasabot niya na nga luwas na ka. See? Verse 26. Therefore, if an uncircumcised man keeps the righteous requirements of the law, will not his uncircumcision be counted as circumcision? You see? Kung ang usa ka hintil, tao nga dili tinuli, mahudiyo man or mahintil, but usually girefer ni sa hintil kaning uncircumcised man. Kung ang hintil nga way balaod, walay mga propita, kung sila mutuman sa balaod, ang ilang pagkadili tinuli, counted as samara sila nga tinuli. You see? Ang importante lagi, ang pagtuman sa balaod. Kung ang hintil, makatuman sa balaod, maapil siya sa covenant blessing nga gisaad sa Dios ngadto siyang mga katawhan. Tungod kay ang pagkatinuli, again, just added point nga ang pagkatinuli why pus kung di ka musunod sa balaod. Kay bisan pag ang tao dili tinuli, dili due, kung sunod siya sa balaod, yang i-obey ang law, i-counted man siya sa Dios nga tinuli ug maapil niya ng covenant blessing. Walay kasiguruhan ang kanang pagkatinuli, in short.
naalang hinuoy insecurity tungod kay ang tao dili mangyud makakip sa whole law. Now, let's understand later unsaon man sa uncircumcised man makatuman sa balaod. Later, nga verses. But bisan pagkag dili tinuli, dili ka Hudiyo, posible nga makaangkon ka sa blessing sa Dios. Circumcision had nothing to do whether matarong ka nga tao or dili ka matarong nga tao. Another attack ni Paul with regards kung nagsalig ka niya ng circumcision. Verse 27, and will not the physically uncircumcised, see, physically uncircumcised, ang Gentile gihapon, if he fulfills the law, judge you, even with your written code and circumcision, or a transgressor of the law. See? Ang usa ka hintil, pwede pa gani maghimong makahukom kanimo Hudiyo. Abi sa mga Jews, nga sila ang labaw nga tao sa tanang kalibutan. Tungod kay special good sila, chosen people of God. Unique sila. Apil na niya ng pagkatinuli. Ang mga hintil, ubos rin na nila. O gani, walay value ang hintil. Guban para nila sugnod nas impierno ang mga hintil. Pero niingon din ni si Paul, di man na siyang tinuli, kung ma-fulfill niyang law, sila pagani ang maghukom nimo, mahimong labaw ninyo. Or pwede pod, nga mahimong witness against ninyo. Nga sila gani, dili tinuli, pero nakapasar sa standard sa Diyos. Nakadawat sa blessing sa Diyos later on sa unsang paagi. Posible, di ay, nga tao dili Hudiyo, dili tinuli, makadawat sa panalangin sa Diyos, ug mahimo pang mo-witness against sa Jew nga nagsalig sa ilang pagka-Hudiyo, nagsalig nga na sila balaod, nagsalig nga tinuli sila, tuo sila nga panalanginan na sa Diyos, pero kaning Gentile mo'y mahimong witness, that is not security. That is not enough for God. Ako naangko nako, uncircumcised ko, pero naangko na akong panalangin sa Diyos. Kamo nga nagsalig ni ana, wa mo makaangkon. Mo ni siyang gingon diri ni Paul, verse 27. Judge you, even with your written code, even with your law, and circumcision. Ang kanay may witness, you're a rule breaker. Naamoy law, pero gilabag yun yung balaod. Ako, uncircumcised pagani ko, pero nakadawat sa panalangin sa Diyos. Ug makatestify ko nga dili pinaagi ni anang pagkatinuli, dili pinaagi sa balaod, maangko nimo ang panalangin sa Diyos. Morning point din sa verse 27. Kung ang Diyos maghukom, pwede na mahimong mo testify ng usa ka Gentile nga dili gay tinuli. See? Moingon ang Diyos, may paning uncircumcised Gentile. Panalanginan, kamo Hudiyo, na mo'y balaod, na mo'y practice man ang pagkatinuli, kana inyong kisaligan, wa man mo musalig sa Misaya. Kadto man yung kisaligan, so wa kaangkon sa panalangin sa Dios ug mo nang silutan unya sa dakong paghukom. Now, daghay mga tao karon nga nagsalig tungod kay nabautismuhan pagkabata, luwas na sila. Daghay mga tao nagtuo nga luwas na sila tungod kay ning go through, ning follow, ning obey, ning undergo sila niya ng mga sacraments. Even mga Protestants na ay mga sacraments. Pareha ng baptism. Kanang Lord's Supper, gihimo nilang sacraments, makaluwas. No. Walay external rights nga makaluwas sa tao. Someone powerful, only God, the Savior, makaluwas sa tao.
Ang gisaligan na sa mga tao, ang sakramento. Dili na ang Dios, dili ang manluluwas, dili si Kristo ang nagpakamatay. Ang pag-join na niya ng pag-celebrate or pag-go through niya ng sacraments. Same ra sa idea o principle sa mga Hudiyo. Ilang gisaligan, ilang pagka-Hudiyo, ang balaod, o ang kaning religious ceremony, pagpatuli, kana na gisaligan, dili na ang manluluwas. So mo nang dinhi si Paul, gidestroy na tanan nilang gisaligan o gipakita nga dili na enough makaangkon og panalangin sa Dios nga maka-excuse nimo sa dakong paghukom. Now, sa verse 28 dinhi gipakita ni Paul kinsa man dayang tinuod nga Hudiyo. It's not by blood heritage, not by nationality. See? Verse 28. For he is not a Jew who is one outwardly. Dili siya Hudiyo kung Hudiyo lang siya outwardly. Sa ilang kagikanan. Kinsa man day ang tinuod nga Hudiyo, verse 29, ang baksata. But he is a Jew who is one inwardly. Ang kanang tinuod nga kasing-kasing, mo na tinuod nga Jew, kanang sa kasing-kasing, dili tungod kay kaliwat nimo mga Jew, na kay lolo, na kay parents, na kay gagikanan nga mga Hudiyo, na kay blood nga Jew. Ningon si Paul, dili na maoy tinuod nga Hudiyo. Because the true Jew is by faith. Ngayon gani sa Matthew 3:9 si John the Baptist, ningon si John the Baptist, even ang Dios maka-raise up og sons of Abraham, maka-raise up og mga Hudiyo gamit nining mga bato kung gustohon sa Dios. Kung gusto sa Dios nga naay mga Hudiyo tinuod, bisad kaning bato gamiton sa Dios. Tungod kay ang tinuod nga Hudiyo dili kanang by blood, dili by heritage. Mo nang sa Romans 9:6 niingon din na si Paul, not all Israel is Israel. Dili tanang naa sa nasud sa Israel mo nay mga Jew. Dili tanang Jews tinuod nga Hudiyo. Ang tinuod nga Hudiyo mao nang inwardly. Ug unsa may ibot pasabot ni ana? That you are not the people of God physically, but you are the people of God spiritually. Mahimo kang anak sa Dios, mahimo kang kapamilya sa Dios, pinaagi ni Kristo. Maunay tinuod nga Hudiyo, morning point ni Paul dinhi. Dili ang imong kagikanan heritage, dili ang pag-go through sa ceremony or naka-unique identity nga tinuli ka, dili tinuod niya nang nakay balaod, Jew na ka or Christian na ka, tungod kay member ka sa church nga nagtawag nga Christian church, dili ang pagkamembro automatic maka-excuse nimo sa paghukom. Niingon si Paul diri, kung tinuod nimong kasing-kasing aning tuo ka sa Dios, kung tinuod nimong pagtuo, then tinuod ka nga Christian. Mao nay tinuod nga Jew. So check your hearts. Susiha ang atong kasing-kasing kung atong paganhi sa iglesia tungod ba kay para mamembro ta or for other benefits. Ang atong pagsimba sa Dios tungod lang ba kay benefits or tinuod ka nga ning tuo sa ni Kristo nga imong manluluwas mo nang ning simba ka. Kay mo nang importante dinhi. Jew, katawhan sa Dios, kinsay tinuod kadtong inwardly. Tinuod nga kasing-kasing ning tuo ni Kristo. Mo nay tinuod nga katawhan sa Dios. Dili tungod kay natay ginikanan nga parents, dili tungod kay nabilong ta sa usa ka group nga Christian, na involved ta ni ana nga group nga Christian, nya
ning go through ta sa religious ceremony ni ana nga group, ayog sa ligi ang simbahan para sa imong kaluwasan. Mo nang point din ni Paul. Salig ni Kristo lamang. Dili tungod kay ning kanta tag Christian songs, dili tungod kay kamaota mo ampo. Saligi si Kristo. Ang kuna siya nga imong manluluwas. Kay siya lang ang makaluwas sa tao. Again, verse 28. Nor is circumcision that is outward in the flesh. See? Dili makahimo nimong tinuod nga Hudiyo, pinagi lang sa pag-undergo niya ng circumcision or pag-go through niya ng religious ceremonies or infant baptism. Dili ka na mo'y makahimo nimo nga tinuod nga Hudiyo. Unsa man day, verse 29. And circumcision is that of the heart. Kung ang imong kasing-kasing gihugasan na tungod kay ning tuo ka ni Kristo nga nagpakamatay nimo para sa imong sala. Kay siya ra ang makatangtang sa tanang hugaw sa taong sala sa tao. Mao na nga circumcision is a circumcision of the heart na nas Jeremiah. Ang kasiligan sa mga Hudiyo ang physical nga circumcision. Pero para sa Dios ang paglimpyo man sa kasing-kasing. Kay ang physical nga circumcision is just a physical symbol. Simbolo nga buhaton sa Messiah nga mo'y makalimpyo sa tanang hugaw sa tao. Ang tinuod nga Hudiyo mao nang gilimpyuhan nga kasing-kasing. Og dili tao mo'y molimpyo sa iyang kasing-kasing kundi ang Dios nga manluluwas mo'y makalimpyo niana kay gamhanan ng iyang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo. Verse 29. In the spirit, not in the letter. See? Mao pud ning paagi makasunod ang uncircumcised man sa balaod sa tao. In the spirit, pinagi sa espiritu. Dili pinagis pagsunod sa balaod. In the letter. Naa sila'y law mo ilang gisaligan, mo nang girefer sa letter. Pero ang tao, pwede nimo ma-fulfill ang law if you accept Christ because the Holy Spirit will live in you at the moment of faith. Ug ang righteousness ni Christ mo na imong naangkon. Maunang paagi, diha nga paagi, ang usa ka uncircumcised man maka-fulfill sa law. Dili pinagis iyang kaugalingong paningkamot, kundi pinagis iyang pagsalig ni Kristo. Kay pinagi sa pagsalig ni Kristo at the moment nga musalig ang tao ni Kristo, ang balaang Espiritu Santo mupuyo sa tao. Og maonay nagfulfill sa law ang Dios, dili ang tao. Maonay maglimpyo nimo. Maonay magmatarong sa tao si Kristo. Maonang bisan pag uncircumcised ka, dili ka Jew, Gentile ka, pwede ka makaangkon sa covenant panalangin sa Dios. Tungod kay ang tinuod nga Hudiyo, kadtong tinuod nga pagtuo siyang kasing-kasing, dili ang nagsunod sa balaod in the letter, kundi nahay espiritu sa Dios. At the moment of faith, ang Holy Spirit mupuyo nimo. Mo nang mahimo tang righteous, ma-fulfill ang law. Kay ang righteousness naman ni Christ may isulob nato. Dili man atong righteousness. Kay why usagyod ka tao makatuman sa balaod ni Moises. Kay dili na mo'y purpose ang pagluwas sa tao, pinagis pagtuman sa balaod. Pagpaila lang sa tao nga makasasala ang tao. And then, ang tinuod nga Hudiyo, whose praise is not from men but from God. In the original na play of words here. Kay ang meaning ni anang Judah, kanang Jew, ang meaning ni ana is praised. Gidayeg. Mo na meaning, Hebrew meaning ni anang Judah, gidayeg. Ang tinuod nga Hudiyo, kadtong gidayeg sa Dios, dili kay kadtong gidayeg sa tao. See?
ang tinuod nga Hudiyo gikahimot-an sa Dios, gipasidunggan sa Dios. Dili kadtong popular sa kalibutan nga ang kalibutan ray nagdaig nya wa day kaila sa Dios, ang Dios wa kaila niya. It's not outward appearance. Unsa ang nasim kasing-kasing. So mga kaigsunan, sa chapter 2, klaro din ni Paul, why laing saligan ang tao. Bisan pag Hudiyo ka o bisan pag Hintil ka, usa lamang ang saligan, ang manluluwas. Nga ayaw niyang i-introduce chapter 3. Chapter 3 na tal next Sunday, Lord willing. So mga Hudiyo dili exempted sa paghukom. Ang tanan nilang gisaligan except sa Messiah gi-destroy ni Paul. So, kita pod di man ta Hudiyo, pero maangko nato ang covenant blessing sa Dios kung atong angkonon si Kristo isip atong manluluwas. Dugang na natong masabtan unya sa chapter 3. Pagkamatarong nga dili pinaagi sa balaod kundi pinaagi ni Kristo. Busa igsuon, ayaw salig ug lain, ayaw saligi ang imong pagkahinimbahon, ang imong pagkabutan, ang imong Biblia. Saligi si Kristo lamang alang sa imong kaluwasan. Kay siya ra ang gamhanang Dios nga makaluwas sa tao. Let us pray. Father, we thank you sa imong dakong grasya ug kaluoy nga ri kanamo. Wa gyud kami mahimo Ginoo. Dili kami makaangkon og pagkamatarong nga makapasar sa imong standard pinagi sa among kaugalingong paningkamot. Busa salamat nga ikaw muhatag namo nianang pagkamatarong kung among ilhon ug dawaton si Kristo ingon nga among Ginoo ug manluluwas. Salamat Ginoo sa kaluwasan. Salamat sa imong pagpaubos sa imong kaugalingon nga ikaw nagpakamatay dito sa krus para kanamo. Para kami maluwas ug mahimong madala sa imong gingharian. Putli ug balaan ug walay katapusan. Ginoo, salamat gid kayo sa imong pulong. Among gipamalandungan karong tabangi kami amahan nga amo kining matudlo ngadto sa uban. Tabangi kami nga wala kami untay laing saligan. Tungod kay usa ka naka-insulto kanimo kung musalig pa kami lain. In Jesus' name we pray. Amen.